Kaligirang Pangkasaysayan ng Tangka. Isinulat ni Alan A. Ortiz. Pinagmulan. Ang tangka ay isang uri ng tula ng lahing Hapon na may 5 taludtod. Nagsimula ito noong ika-8 siglo, 8th century. Unang lumitaw sa Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves. Tungkol sa Manyoshu, isang antolohiya o koleksyon ng mga tula na may 4,500 tula. 90% o 70 bahagdan ng mga tula rito ay tangka. Itinuturing na simula ng panitikang nakasulat ng mga Hapon. Wika at pagsulat. Noong una, ang mga makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Tsino. Wala pa noon ang sistema ng pagsulat sa wikang Hapon. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, nalinang ang kana. Ang kana ay isang sistema ng pagsulat mula sa karakter ng Tsina. Ang ibig sabihin ng kana ay hiram na mga pangalan. Sa panahong iyon, nagsimulang pahalagahan ng mga makata ang sariling wika. Kahulugan at katangian ng tangka. Ang tangka ay nangangahulugang maikling awit. Binubuo ng 31 pantig na karaniwang ay sukat na 5-7-5-7-7, ang pinakakaraniwan. Maaari ring magpalit-palit basta't ang kabuuang pantig ay 31. Karaniwang paksa ng tangka: pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Layunin ng tangka magpahayag ng malalim na damdamin sa kakaunting salita. Gamit at kultura. Ginagamit ng mga nag-iibigan upang magpahayag ng damdamin. Ginagawa ring laro ng mga aristokrata. Ganito siya nilalaro. Isang tao ang gagawa ng 3 taludtod, dudugtungan naman ng iba ng 2 taludtod upang mabuo ang tangka. Mga halimbawa ng tangka. Sa may gintong palayan, ngayon taglagas. Di ko alam kung kailan puso ay titigil na. Isinulat ni Empress Iwa no Hime, asawa ni Emperor Nintoku. Ipinahayag niya ang lungkot sa kabiguan ng pag-ibig. Sa Murasaki, ang bukid ng palasyo, pag pumunta ka, huwag ka sanang makita na kumakaway sa akin. Isinulat ni Prinsesa Nokata noong ika-7 siglo o 668. Inalay kay dating asawa na si Prince Oama nang siya ay nasa pagtitipon ni Emperor Tenji. At iyan ang kaligirang pangkasaysayan ng tangka.